Sabi dito sa God of the Evil Age, civilization is by knowledge, and we all know that. And knowledge is from Eden. Prove it by what he preached in Eden. The knowledge causes death. Is that right? Sabi niya, question mark. What caused death in the Garden of Eden? Knowledge. Well, it can't be of God. So it's of the devil. Amen. Was that a good one? Sabi niya. Knowledge, science, education is the greatest hindrance that God ever had. Amen. It's of the devil. Amen. Kung titignan nyo, amen, yung mga nabasa natin na ito, parang sinasabi ni Brother Branham na yung wag ka na mag-aral, yung education sa ano yan, sa diablo yan. Wag kayong mag-aaral. Pag nagkaroon kayo ng knowledge, sa ano na kayo, sa diablo na kayo. Amen. Amen, pero kung titignan mo lang, amen, kung uunawain mo mabuti, amen, kung hihingi ka ng kaunawaan sa Panginoong Diyos, hindi mo ititake yung sinasabi ng propeta, ititake mo yung ibig sabihin ng propeta, amen. Ibig niya sabihin na yung education, kasi minsan yung iba, nagpa-pop up sila, sobrang katalinuhan nila eh. Amen. Ibig sabihin, hindi naman kailangan natin mag-aral kasi importante yun. Kailangan natin makapagbasa, makapagsulat. Kasi pag hindi tayo nakapagbasa, saka nakapagsulat, hindi natin mababasa yung mga nakasulat. Hindi natin maiintindihan kung anong meron dyan. Hindi tayo makakapagsulat. Amen. Kaya importante yung pag-aaral. Pero mas importante, amen, yung pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoon Diyos. Amen. Kung sa education, makakakuha ka ng magandang buhay, mas sa pag-aaral ng ating pag-aaral ng mga banal na salita, amen, buhay na walang hanggan yung makukuha mo. Amen. Ayun yung mas mahalaga. Amen. Sabi nga sa John, sabi niya sa John 5:39. Amen. Sabi niya, search the scriptures. Amen. For in them you think have eternal life. Amen. Kung paano kung di ka marunong magbasa? Amen. Paano ka mag-search? Paano maintindihan yung mga nakasulat? Amen. So, kailangan natin yung education. Pero hindi natin ipa-priority yung education. Amen. Hindi natin pwedeng i-apply yung kaunawaan ng tao sa pagbabasa ng Biblia. Amen. Sa mga salita ng ating Panginoon Diyos. Amen. Sabi nga, kanina doon sa The God of the Evil Age, sabi niya, knowledge came from Eden. Amen. Kung babalikan natin, amen, yung nangyari sa Garden of Eden, amen, makikita natin dito, no, kung paano dinaya ni Satan si Eve. Amen. Sabi nga nung ating propeta, sabi niya, and she leaned on her own understanding, si Eve, because Satan had projected something to her. May pinakita si sa kanya, si Satan. Amen. Which wasn't to her real understanding. Yung di ba parang dinaya lang siya na hindi totoo yung sinabi ni Satan sa kanya. But she had something else told to her by the enemy, Satan, and she believed it. Amen. Doon nahulog si Eva nung napahiwalay siya kay Adan. Amen. Sinamantala ni Satan yung pagkakataong yun para dayain si Eva, kasi si Adam hindi niya kayang dayain eh. Kasi si Eva kinuha lang sa tadyang ni Adam. Amen. Amen. Ayun yung dahilan kaya nagkaroon tayo ng pumasok yung kamatayan sa tao. Amen. Dahil sa kunawaan na intellect. Amen. Sabi nga, laging na-sharing na lagi nasasabi na yung church is a type of a woman. Amen. And Eve is a woman. Sabi, a church today, amen, can accept a bunch of dogmas and creeds and plunge the whole generation in a separation from God. Amen. Those people who adopt those things instead of the word of God are just like Eve. Sabi nung ating kapatid na propeta. And it's been done over and over. Paulit-ulit, ganun yung ginagawa ng mga denominational churches. Amen. Hanggang sa, tinan nyo, sobrang laki na ng Catholic. Yung INC,
Lahat yan. Baptist, maano mo sila. Lahat sila nakataliwas. Amen. Hindi sila naka-align dun sa mga sa salita ng ating Panginoon Diyos. Amen. Bawat denominational church meron kanya-kanyang turo. Amen. Kanya-kanyang kaunawaan dun sa mga kanila nababasa. Amen. Kaya pag yung word of God nagmanifest, amen, yung na-reveal yung word of God, hindi nila tinatanggap. Bakit hindi nila tinatanggap? Kasi meron silang nakukuha sa congregation nila. Amen. Meron silang pride. Amen. Una, pride. Money. Women. Sabi nga, ayun yung mga kinababagsak ng isang manggagawa. Amen. Because doon sila nagbabase sa kanilang kaunawaan eh. Sa kanilang kaunawaan, doon sila gumagawa ng kanilang tinitwist yung mga salita ng Diyos. Bakit? Kasi wala sa kanila yung Holy Ghost. Amen. Sabi nga sa John 14:26, sabi niya, "But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in thy name, he shall teach you in all things." So, iti-teach tayo ng Holy Ghost. Kung nasa iyo yung Holy Ghost, ituturo ka ba nito sa mali? Hindi ka naman ituturo sa mali, kundi ituturo ka niya dun sa tamang direksyon ng salita ng ating Panginoon Diyos. Amen. Sabi nga dito nabasa ko din sa message ng ating prophet, sabi niya, "So when a person says they have the Holy Ghost and accept something contrary to the word, it shows that ain't the genuine Holy Ghost they got. See? It may be a ghost." Sabi niya. So hindi yung genuine Holy Ghost yung nasa kanila. Isang espiritu lang na mapanglinlang. Ayun yung nasa kanila. I wouldn't dispute that, but it isn't the Holy Ghost of Christ. You know, many times they take one another's spirit. Kung sino yung namiminuno sa kanila, kung ano yung espiritu na namiminuno sa kanila, ayun yung na-adapt nila. Kaya, kung ano sabihin ng manggagawa nila, ayun ang susundin nila. Wala lang sila pakikinggang iba. Amen. Gaya ng, sabi nga, if you're teaching contrary to the word of God, mga sabihin mong, si Jesus Christ, tao lang yan. Wala siyang pagka-Diyos. Kagaya ng sinasabi ng Iglesia ni Cristo. Alam naman natin na sinasabi nila na tao lang si Jesus Christ. Amen. Amen. Pag-isipan nyo mabuti kung ganun nga yung pagkakasabi sa Biblia. Amen. Kung mapapansin natin, amen, si Jesus Christ, hindi siya pinanganak ng bisex. Hindi siya pinanganak. Nilukuban siya ng banal na espiritu. Amen. So, paano mo sabi na pure tao lang siya? Kung yung tatay niya ay nasa taas. Diba? Kung yung kaunawaan na kung hihingi tayo ng kaunawaan sa ating Panginoon Diyos, amen, pauunawa niya sa atin itong mga bagay na ito. Kung magkakaroon tayo ng humbleness. Amen. Amen. Huwag tayo magtitiwala doon sa kaunawaan, intellect, yung intellect nating kaisipan. Amen. Kasi sabi nga, the greatest battle ever had, yung sa isip natin. Maraming gumugulo dyan. Amen. Pero kung kukunin natin yung kaisipan ni Jesus Christ, sabi nga, amen, sino bang nagbibigay ng mga kaunawaan kay Jesus Christ? It's the Father. Amen. Kung kukunin natin yung kaisipan ng ating Panginoong Jesus, sino magbibigay sa atin ng kaunawaan? It's the Father. Sabi nga. Amen. Kaya, kunin natin yung kaisipan ng ating Panginoong Diyos, amen, ating Panginoong Jesucristo, para ibigay sa atin ng Panginoong Diyos yung kaunawaan na hinihingi natin para malaman natin yung mga banal na, mga hiwaga ng mga banal niyang salita. Amen. Tingnan niyo yung nung sa time ni Jesus Christ, Pharisees, Sadducees, scribes, itong mga high priest sa Israel, nagpakapantas sa law. Amen. Inaral nila ng law. Amen. So sobrang pagkapantas nila, sobrang pagkatalino nila sa mga law nila, binulag sila nito. Amen. Sinabi nga yung prophecy yung kay Isaiah, 'di ba? Sabi binulag sila. Amen. Spiritually blind sila, pero literal nakakakita sila. Amen. Kaya nung dumating na yung Messiah na hinihintay nila, nasa harapan na nila, hindi nila makita. Amen. Yung nakikita nila,
Yes, tao lang yan, si Jesus Christ, anak ng si Jesus, anak ng isang karpintero. Sino siya? Parang gano'n na sa kanila si Jesus sa kanila. Ini-ignore nila, sabi niya, ini-ignore nila yung word of God. Amen. Tinakpan yung kanilang mga spiritual eyes. Amen. Dahilan para hindi nila makita yung salita ng Diyos. Amen. Yung salita ng Diyos na nagkatawang tao sa pamamagitan ni Jesus Christ. Amen. Bakit kaya hindi nila mapaniwalaan na yung kaharap na nila mismo, yun yung yung Messiah na kanilang hinihintay. Amen. Kasi sa law nila, sa pag-aaral nila, kasi may prophecy na may darating na Messiah. Alam nila yon. Pero bakit hindi nila nakita na si Jesus Christ ay nasa harapan na nila? Kasi iniisip nila, si Jesus Christ ipapanganak sa kaharian. Sa palasyo ipapanganak. Mali. Kabaliktaran ng iniisip nila. Sabi ng ating propeta, sabi niya dito, He came in such a different way from what they thought it was. They didn't recognize Him because the veil of their own theology had blinded them. No? Kung may takip yung mata mo ng mga theology, kung ano pa man, talagang hindi mo makikita yan. Amen. Kung sa natural, kung tatakpan mo yung mata mo, naglalakad ka, sigurado, kung may paparating na sasakyan, mababangga ka, mamamatay ka. Di ba? Amen. Kailangan natin humingi ng kaunawaan sa Panginoon Diyos upang ibuksan niyo yung ating mga spiritual eyes. Amen. Amen. Sabi ganoon dito. Sabi niya pa, Why were these Pharisees blind? Question mark. What made them so blind? Because they would not accept revelation or vindication of the word. And that's the reason today that the churches are blind. Sabi niya. It's because they won't accept revelation. Nag-aaral din naman sila ng pure na salita ng Diyos eh. Bible din naman yung ginagamit nila. Pero hindi sila humihingi ng kaunawaan sa Panginoon Diyos. Amen. Pag mayroong revelation na na-reveal sa kanila, hindi nila tinatanggap. Amen. Kung ano sinabi ng pastor nila, kung anong prophet meron sila, apostol, ayun lang sasabihin nila, ayun lang sa kanila. Hallelujah. Yes, God. Sabi niya, because they won't accept the revelation that's being vindicated. If the word says so, and it's revealed, sabi niya, then it's proven. Proven na nga eh, ayaw pa paniwalaan. Amen. Hindi natin kayang interpret yung salita ng Diyos. Sabi, no man can interpret the word of God. Only God can interpret it. Amen. Walang kaunawaan ng tao na makakapagpaliwanag, amen, ng mga banal na salita ng ating Panginoon Diyos kung hindi niya ibibigay yung kapahayagan sa isang tao. Amen. Hallelujah. Kaya, praise God, yung ibinigay na kaunawaan, nakita natin yung buhay nung ating kapatid na propeta si Brother Branham, kung paano kumilos yung Panginoon Diyos sa kanya. Amen. Magsimula pagkabata hanggang sa lumaki siya. Amen. Nakita natin yung buong istorya niya. Amen. Hallelujah. Kaya masasabi natin na yung Panginoong Diyos nangusap kay Brother Branham. Amen. Siya yung nagpapahayag sa lahat ng ginagawa ni Brother Branham. Amen. Praise God. Sabi nga si Peter, sabi ni Peter, kung pupunta tayo sa mga karakter sa Bible, makikita natin dito si Peter na hindi siya nag-lean sa kanyang kasariling kaunawaan. Nung tinanong siya ni Jesus Christ, yung mga kasama niya, silang lahat, tinanong siya. Sabi niya, sino ba ako sa tingin nyo? Lahat isabi, ikaw si Elias, ikaw isang ganito. Kung kaya si Peter, sumang-ayon dun sa mga kasinabi ng kanyang mga kasama, dun nag-lean sa kanyang kaunawaan. Amen. Pero hindi siya nag-lean dun sa sinabi ng iba. Amen. Sabi niya, you are the Christ, the Son of the living God. Amen. Kung sa sariling kaunawaan ng tao, amen, hindi mo masasabi yun. Sa panahon na yun, hindi mo masasabi yun sa panahon na yun. Amen. Pero, sabi nga
sa Matthew 16. Matthew 16:17. Amen. Sabi niya, sabat sa Tagalog. Sabi niya, at sumagot si Jesus sa kanya. Nung sinabi na ni Peter yung ikaw ang you are the Christ, the Son of the living God, sabi niya, sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, mapalad ka Simon Bar-Jonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. Amen. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng mga batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang pintuan ng mga Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Amen. Kung tayo ay nakatayo sa Revelation, amen, na binigay ng ating Panginoong Diyos, amen, kahit anong katuruan ng tao, amen, sabi nga, hindi makakapasok yan. Amen. Hindi siya makakapasok kasi meron tayong foundation, amen. Meron tayong matibay yung ating foundation, matibay yung ating pananalig na yung church na ito, hindi ito tinayo sa kaunawaan ng tao. Amen. Amen. Ito ay tinayo sa revelation ng ating Panginoong Diyos. Amen. Hallelujah. Amen. Kaya, amen, hindi naman tayo galit sa mga denominational churches. Laging sinasabi ni Brother Branham yan. Sabi niya, we love them. Sabi ni Brother Branham. They are fine people. Lagi niya sinasabi yan. Amen. Pero, di naman tayo against sa tao. Sabi niya, yung Diyos against dun sa katuruan ng tao. Amen. Sabi nga, if the teaching is contrary to the Word of God, it's antichrist. In its principles. Sabi niya, not everything in there sa church is antichrist. Pero yung principle, yung kanilang doktrina, yung system nila, ay yun yung antichrist sa Word of God. Amen. So, don't lean to somebody's understanding. Amen. Huwag tayo mananahan sa sinasabi ng kung sino pa man. Amen. Pero tignan natin kung yung taong yun, ginagamit ng Diyos. Amen. Makikita natin sa buhay ng tao yan. Makikita natin kung anong buhay ng tao, kung anong binigay sa kanya ng Diyos, ay yung ipamumuhay niya. Amen. Kaya, praise God, nagpapasalamat tayo dahil meron tayong nakakatandang kapatid. Amen. Na nakikita naman natin na yung buhay niya, naayos sa salita ng Diyos. Amen. Kaya, malaking pasasalamat dahil alam naman natin na may lahat tayo dito na nabibigyan ng mga kapahayagan ng ating Panginoon Diyos. Pero meron tayong pinaka-head. Amen. Alam natin which our head is Jesus Christ. Pero mayroong pang namiminuno sa atin. Amen. Sa gawain ito. Amen. Sabi nga, God is rich in wisdoms, revelation. Lahat ng mga pagpapalang ito, sagana ng ating Panginoon Diyos. Amen. Kung hindi ka mag-humble, hindi mo tatanggalin yung pride mo, hindi ibibigay sa iyo ng Panginoon Diyos to. Amen. Kaya sabi nga, just be humble. Amen. Just be humble. Amen. Alam ko meron message yung ating prophet na be humble. Amen. Praise God. Amen. Pagtingin pa tayo ng mga character sa Bible, amen, na hindi sila nag-lean dun sa kanilang kaunawaan. Amen. Meron mga character sa Bible like Noah. Lagi nababanggit si Noah. Amen. Noah. Kung si Noah, nung sinabihan, nangusap sa kanya ang Panginoong Diyos na uulan. Tapos, nung sinashare niya na ito, sinabi ng mga tao na hindi na mauulan. Kasi matatalino yung mga tao nung sa panahon ni Noah. So, sobrang tatalino, sabi nga ni Brother Branham, kaya nilang basahin yung kalangitan. Meron silang siguro gadgets na yung mga gamit na para mabasa nila yung langit, kung uulan ba or hindi. Kung nanalig siguro si Noah doon sa mga tao na yun, paano kaya ang ulan sinasabi ng mga ito, meron silang mga gadgets. Nakikita ko itong mga to na ginagamit nila. Hindi uulan. So, pag nanalig si Noah sa kanyang kaisipan,
malamang hindi niya sinunod yung salita ng Panginoon Diyos. Malamang lahat, walang nakaligtas sa darating na ulan, sa baha. Namatay lahat sila, walang nakaligtas. Amen. Pero hindi. Amen. Nanalig siya sa binigay na kaunawaan ng Panginoong Diyos. Amen. Hindi niya hindi niya pinaniwalaan yung mga sinasabi ng iba kahit na mag-isa lang siya na naghahayo sa mga tao kahit sa barko. Amen. Hindi siya naniwala siya sa salita ng ating Panginoong Diyos. Amen. Tingnan yung naging resulta. Naligtas yung buong pamilya niya. Amen. Ganon din sa panahon natin. Amen. Sa panahon natin, ganon din yung mangyayari. Sabi nga sa Bible, just like in the days of Noah, so shall be in the son of man. Di ba? Amen. Sa panahon ni Abraham, amen. Nung sinabi ni Jesus Christ na magkakaanak sila ni Sarah, amen. Kung hindi naniwala si Abraham sa sinabi ng Diyos, sa tanda na namin ito, magkakaanak pa ba kami? Sabi nga ni Sarah, tuyo na yung milk vein niya, di ba? Tuyo na yung milk vein niya. Paano pa sila magkakaanak? Amen. Pero, amen, sabi nga, kung ang Panginoon Diyos may pangako, hindi to nasisira. Sabi niya. Sabi niya, God never break His promise. Amen. If God says so, He will do it. Amen. Kahit na mahabang panahon pa yung lumipas. Amen. Alam natin, mahaba yung lumipas nung nagbigay ng pangako yung Panginoon Diyos kay Abraham. Ilang years pa yung lumipas bago nagkaanak si Abraham at si Sarah. Amen. 25 years, ang tagal nun. Amen. Nasa 60, 70, 75. Nagkaanak si Abraham, 1998, 90s. Oh, na. 90s si Sarah. So, sa tandang yun, isipin mo magkakaanak siya. Amen. Kung hindi nagkaroon ng body change sa mga katawan nila. Amen. Hallelujah. Kaya, hindi siya naglin dun sa kaunawaan, sa sarili niyang kaunawaan, na pinanghawakan niya yung salita ng Panginoon Diyos, yung pangako ng Diyos. Amen. Kaya nagkaroon siya ng anak na binigay sa kanya si Isaac. Amen. Si Moses. Amen. Nung inilabas niya yung Israel sa Egypt, nung nandun na sila sa Red Sea, wala na silang dadaanan eh. Wala na silang dadaanan, dagat yan. Hindi naman sila pwedeng agad makagawa ng tulay papunta doon sa kabilang daanan. Hindi naman sila ganun kabilis. Eh yung mga chariots ni Pharaoh paparating na. Siguro kung sa kaisipan siguro ni Moses yung ginamit niya, wala na kami pupuntahan. Hindi naman kami pwedeng lumusong sa tubig ng lumaw-lumangoy hanggang sa kabilang pangpang. Siguro gagawin niya, tatakbo siya pabalik kay Pharaoh. Nakataas yung mga kamay. Forgive me. Forgive me, Pharaoh. Sabi ko yun. Siguro sabihin niya yung ganun. Tapos lulod siya sa kanyang harapan. Pero hindi. Amen. Kasama nila yung pillar of fire. Amen. Sabi nga ganun. Kaya na nabanggit kayo na sa patotoo. God will make a way where there seems to be no way. Amen. Nung ginawa ng Panginoon Diyos, hinati niyo yung dagat. Amen. Dagat tuyo yung dinaanan nila. Amen. Hallelujah. Hindi kung sa sarili nating kaunawaan, hindi natin maiisip na gagawin ng Panginoon Diyos yung mga ganung bagay. Di ba? Amen. Ganoon din, amen, kay Joshua at Caleb. Amen. Nung inutusan sila ni Moses sa kanong 10 mga prinsipe na i-search nila yung Canaan. Amen. Nagtiktik sila. Amen. Nung nakita nila, napakalalaki ng mga taong yun. Mga lang tayo sa kanila, mga tipaklong lang tayo sa kanila. Amen. Pero si Joshua at si Caleb, sabi nila, if the Lord delight in us, then He will bring us into this land and give it us a land which float with milk and honey. Amen. That's the faith. Ayun yung faith. Amen. That's the faith. If your faith, right understanding and revelation from God, kung meron ka ng mga bagay na ito, amen,
hindi ka mag-aanilangan dun sa panangako ng Diyos na ibibigay sa'yo. Amen. Kung sa'yo yan, amen, sa'yo yan. Kung hindi sa'yo yan, hindi yan sa'yo. Amen. Hallelujah. Pero, amen, gaya nung meron pa isang tagpo sa Biblia kay Diyos at Caleb, yung sa Wall of Jericho. Amen. Alam mo naman natin lahat yung Wall of Jericho. Na yung wall yun, no, napakalaki. Dalawang chariots yung pwedeng magkarera doon. Tapos may mga bahay pa doon sa wall na yun, di ba? So, gaano katibay yung wall na yun? Sigurado alam ni Joshua yun, kasi si Joshua builder eh. Builder si Joshua. Alam niya kung gaano katibay yung wall na yun. Pero binigyan sila ng instruction ng Panginoon Diyos na ganito ang gagawin nila. Paano kaya kung hindi nila sinunod yun? Hindi na nakuha yung land of Jericho. Pero sabi ng Diyos, umikot kayo ng 7 beses. 7 beses, tama? Tapos patutugin nyo yung mga trumpet, magsisigaw kayo. Amen. Bilo mo, sa ganung paraan lang, nawasak yung wall. Hindi na nila kailangan kumuha pa ng maso, kung ano-ano pa man. Sa lakas na lang nahiyaw nila. Amen. Nung sigaw nila. Kasi nandun yung kasama nila yung Panginoong Diyos eh. Yung Diyos na yung nagtumba nun. Amen. Praise God. Amen. Tingnan naman natin, may isang tao na yung naglin dun sa kanyang sariling kaunawaan. Amen. Si Judas. Amen. Amen. Judas walk with God, walk with Christ face to face. Amen. Nung nandito si Jesus Christ. Like Eve in the cool of the day. Kasama nila naglalakad yung Theophany. Di ba? Ba't pinagkanulo pa ni Judas si Jesus Christ? Amen. Kung gayon nakikita naman ni Satan ni Judas yung mga ginagawa ng ating Panginoon Diyos. Amen. Kasi naglin siya dun sa sarili niyang kaunawaan na bibigyan siya ng pera ng mga Pharisees. 30 pieces of silver. Amen. Sino bang hindi masisilaw dun sa pera sa mga silver na yun? Amen. Marami yun. Amen. Kaya, sabi niya, nga, no, malaki itong mga to. Sabi niya, marami akong mabibili dito. Kaya yung ginawa niya, binenta niya si Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Naglin siya dun sa kanyang sariling kaunawaan. Amen. Pero nakasulat yun na ipagkakanulo niya yung ating Panginoong Hesukristo. Sabi niya. Amen. Gayahin natin si Mary. Virgin Mary. Amen. Nung binisita siya ni Angel Gabriel, nung sinabi sa kanya na magdadalang tao siya, hindi siya nag-anilangan sa kanya sarili na mabubuntis ako ng walang taong mano sa akin. Sabi niya, yung contact. Kasi alam naman natin kung anong kaparusahan na mangyayari sa mga ganong mga bagay ng panahon nila. Stone to death yung gagawin sa kanya. Pero hindi niya tinignan yung mga bagay na yon. Amen. Sabi niya, be it unto me according to thy word. Amen. Hindi siya naglin sa kanyang sariling kaunawaan. Amen. But to the word of God. Amen. Nadala ni Angel Gabriel. Amen. Hallelujah. Sa pagtatapos, amen, mga kapatid. Sabi nga, yung exhortation, ito yung mga papaalala sa atin. Amen. Huwag tayong manalig sa ating sariling kaunawaan. Amen. Kung meron tayong hindi naiintindihan sa salita ng Diyos, sa mga message ni Brother Branham, amen. Sabi nga, be humble. Amen. Be humble, pray to God, na ipaunawa niya sa iyo yung mga bagay na hindi mo naiintindihan. Huwag kang agad kontra. Amen. Kasi pag kumontra ka, alam mo na yung mangyayari sa iyo. Amen. Sabi nga, if your teaching is contrary to the word of God, it's antichrist. Amen. Hallelujah. Maraming salamat sa ating Panginoon Diyos. Doon lang po tayo dinala na sa mga message. Tayo po yung magsitayo. Amen.